So let's proceed to activity 3, which is the EC, E, ECS Lambda Batch Lightning. So unahin na natin tong Lambda. Go tayo sa ating um, um, Amazon and then search natin ang Lambda. So yan. And then before natin to mag-create ng function dito, gawa muna tayo ng ating bucket. So gagamitin natin yung bucket natin na yung gagawin natin yung bucket for function. So create muna tayo ng bucket dito and then so bucket name my function. So my function. So scroll up lang natin yan and then create bucket. So ayan, kung makikita nyo, nakagawa natin ating bucket and then balik tayo dito sa ating aus lambda. So mag-create tayo ng function dito and then choose lang natin ng auto scratch and then hihingin tayo ng basic information, the function name. Sabihin natin dito my lambda function. So scroll up lang natin and then dito pipili tayo ng ating runtime. Yan, so palin natin ang Python 3.12. Then change default execute. Choose natin yung create a new role from aus policy template and then the role name. So sabihin natin dito my lambda row. Then dito piliin natin yung Amazon S3 object read only permission. Yan. And then create function. So dito may makikita dito tayong code or source code for our what's called of this yung ating function. So bali papalitan natin dito. So parang gagawa tayo ng sarili nating function dito. Pero may code na ako ditong naka-ready. So ipe-paste na lang natin. And so, yan yung ating code and then let's click the deploy. The successfully updated function and then punta naman tayo dito sa add trigger and then search lang natin ng S3. So dito select lang natin yung ating my function which is yung ginawa nating bakit too much. So gawa tayo ng Virginia. So delete natin yan. So dapat same ano sila, same what of call that, same ano sila, same ano yun, nasa isip ko, same ano yun nandoon Virginia yan, same server. My function. So create natin, create bucket.
function lambda. So yan, try na natin, refresh. So let's continue S3 ang function lambda. So yan, pwede na kasi same server na sila. And then dito, all object lang natin yan. And then check natin itong I acknowledge that using Kineme, and then add. So yan, kung makikita natin dito, so the trigger successfully added. So titignan natin dun sa ating bucket kung meron na siyang function. Scroll down lang natin siya, and then makikita naman natin dito na merong may lambda function na siya, which is here. Yan. So yun, and then back tayo sa lambda, and then punta tayo sa configuration and permission, and then titignan natin yung ating ginawang policy. So yan yung codes. So punta tayo sa monitor, and then kung nakikita natin dito, no data available. So wala pa tayong nilalagay. So kung maglalagay tayo ng mag-add file tayo, kung mag-add file tayo, may lalabas dito later on. Mag-add file tayo sa ating bucket. So dito, punta tayo sa bucket. So object. So upload lang tayo ng any file dito. Add file. Kahit ano ng pictures dyan, or basta any file, kahit text, that. So try natin ito, then open. No, hindi siya. Try natin ng iba. Yung UAP na lang, hanapin natin tayo, AP. So JPEG siya, and then let's upload. So yan, success. And then let's try to see this. Try natin tignan kung mababasa niya ba yung ating in-upload. So dito, iset lang natin yon, and then refresh lang. So kung nakikita natin dito, 1 unit pala yung ating nakikita. So yan. And then the milliseconds is also no data available, and also this. So wait natin ng ilang segundo. So refresh lang.
So yan, kung nakikita natin meron na ditong so nabasa niya na. So meron na ditong 2 and that, and then meron na din po siyang milliseconds, and then that's it. So let's try to see dito sa view cloud logs. So, click lang natin dito. And then, kung makikita natin dito, yung in-upload natin kanina sa ating bucket, so, ayan. So, andyan na. Mababasa niya rin dyan. Function start, version latest. So, yun. For Lambda for this activity.